At kung po ng pag-apo ng mga dam, makakausap po natin si Pag-asa Hydrologist Richard Orendain. Sir, magandang gabi and thank you for joining us. Yes, sir. Good evening po at good evening din sa ating mga taga-subaybay. Yes, sir. Sir, yung Lamesa Dam, I understand, umapaw na. Wala naman siyang sluice gates eh. So umapaw siyang kusa at I suppose dumadalo na yung tubig sa Tulyahan River. Hanggang ngayon po ba, tuloy-tuloy pa rin ang pag-apaw nito o tumigil na po? Yes, sir. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-apaw ng Lamesa Dam. And sa kasalukuyan nga, ang elevation niya sa ngayon is 80.16. So bahagya siyang bumaba from 80.17 kaninang alas 10 ng gabi. Ngayong 11 o'clock is bumaba siya ng 80.16 and hopefully sana wala nang mga pagulan within the watershed ng Lamesa Dam para tuluyan ng bumaba itong elevation ng Lamesa. Pero sa kasalukuyan, apektado pa rin ang mga lugar dito sa Quezon City, particular itong Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway, Barangay Capri, Goodwill Homes, Santa Quiteria, Barangay San Bartolome. Now, dito naman sa Valenzuela, ito yung Barangay Ligon, North Expressway, La Huerta Subdivision, and then dito po sa Malabon. So, yun po yung mga affected area. Bunsod po ng pag-apaw nitong Lamesa Dam. Samantala, nakabukas pa rin sa ngayon ang Ipo Dam, isang gate, yung radial gate number 3 po, 30 cm yung total opening niya and yung total spill niya is 68.86 cubic meter per second. Ito po ay dumadaloy dito po sa Angat River. And most likely, yung affected area nito is yung municipality of Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, and municipality of Agunoy. Okay. Sir, yung mga sinabi niyong affected na lugar kanina dahil sa pag-apaw ng Lamesa Dam, particularly sa QC, sa Quezon City, at sa Valenzuela, kailangan pong magpatupad ng forced evacuation na dyan sa mga lugar na yan? Well, kanina pang 12 o'clock ng tanghali nung nagpatunog po kami ng siren along Tulyahan River dahil nga po sa critical level na ang Lamesa Dam. So, dapat doon pa lang sa pag third alarm namin is kailangan lumilikas na po sila. So, yun po yung kumbaga nung nag-conduct kami ng information and education campaign sa kanila, kapag tumunog na yung third alarm, kailangan mag-umpisa ng mag-evacuate. Dahil anytime after ng pagpatunog namin ng siren, posible na pong umapaw yung Lamesa Dam. Oho. So may warning na sila kumbaga. Epekto na ho ba ng La Nina itong nararanasan natin at hanggang kailan po maranasan itong sama ng panahon na ito? Well, sa ngayon nga, tumama na yung bagyong Karina dito sa Northern Taiwan. So, posible pong humina ito hanggang comes Friday. Siguro medyo light to moderate na lang yung mga pag-ulan natin within Metro Manila area. Pero bukas, meron pa rin tayong forecast na malalakas pa rin yung mga pag-ulan dito po sa NCR. Okay. Okay, maraming salamat po. Richard Orendain, hydrologist po ng Pag-asa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.